Floyd Mayweather nagsalita na po tungkol sa kanyang mga kaso. Sabi ni Mayweather, tuloy pa rin ang laban niya sa Greece kontra Zambidis. Isa-isayin natin ang report tungkol sa kanyang mga kaso at kung paano niya ito nilabanan, mga boss. Una, isang kumpanya ang nagngangalang CSI Entertainment ang nagdemanda kay Floyd. Nagbayad ang CSI Entertainment kay Mayweather ng $4.65 milyong bilang paunang bayad. Ang kapalit, si Mayweather ay eksklusibong lalaban sa dalawang malaking laban. Isang exhibition laban kay Mike Tyson at isang rematch laban kay Manny Pacquiao. Habang may kasunduan sila, biglang pumirma umano si Mayweather sa ibang promoter para lumaban sa Greece ngayong June 27 laban sa kickboxer. Kaya nagalit ang CSI Entertainment dahil pakiramdam nila ay na-double sale o ibinenta sa iba ang karapatan nila sa laban. Kaya humingi sila sa korte ng temporary restraining order para mapigilan o makansela ang laban ni Floyd sa Greece. Ngayon, ang ginawa pala ni Floyd Mayweather, meron siyang tinatawag na loan out entity o isang kumpanya na takatanggap ng kanyang kinikita sa boxing. Noong nagbayad ang CSI Entertainment ng milyong-milyong dolyar, hindi ito dumiretso sa bulsa ni Floyd. Ipinadala pala ito sa Freeze Apex Ventures na pinapatakbo ng kumpanyang hawak ng kanyang manager na si Jonah Rechnis. Noong Mayo 2026, isang buwan bago ang demanda ng CSI Entertainment, nauna na pala na nagdemanda si Floyd Mayweather sa kanyang manager at Freeze Apex Ventures Company. Denemanda niya ang kanyang manager ng $175 milyong. Sinasabi ni Mayweather na niloko at dinakawan siya ng kanyang sariling manager. Ginamit umano ng manager ang kanyang tiwala para maglipat ng mga ari-arian. Isanla ang kanyang mga mamahaling alahas at pumirma ng mga kontrata nang hindi niya alam o pinahihintulutan. Ang depensa ni Floyd Mayweather, hindi raw niya kasalanan kung nagkakaproblema sa kontrata sa CSI dahil ang mismong manager niya ang nagpapatakbo at kumuha ng pera. Yung mga paunang bayad na natanggap niya, wala naman daw siyang nakuha doon dahil napunta lahat yun sa kumpanya ng kanyang manager. Ito ang mahirap sa boxing, mga boss. Posible ka talagang lokohin ng manager. Ganyan din naman si Manny Pacquiao noon, naloloko ng manager niya. Sa iba pang balita, ayon sa post ni Cuadro Alas Casimero, coming soon na raw ang kanyang announcement at ipinakita ang kanyang larawan kasama si Naoya Inoue. Sa tingin nyo ba magkakasundo itong promoter ni Casimero na si Kameda at promoter ni Naoya Inoue? Kumbaga yung announcement na yan, mga boss, wala pa yan, matagal pa yan. Tatrabahuin pa yan ng husto, mga boss, bago makuha ang laban kay Inoue. Huwag din kayong magulat, mga boss, kung si Wonderboy Martin ang kalaban pala ni Naoya Inoue. Dahil number 1 si Wonderboy Martin sa WBO. Hawak din ng MP promotion si Wonderboy. Malakas ang kapit niyan, mga boss, at posibleng siya ang ipalaban kay Inoue. Pero kung magawan ng paraan itong promoter ni Casimero na makipagnegosasyon sa promoter ni Inoue, wala ring imposible, mga boss. Hanggang ngayon, wala pa pong binabanggit na pangalan kung sino ang kalaban ni Inoue. May inaasikaso silang laban sa December at malaking laban sa February. Yan po ang totoong report, mga boss.